Okay, magandang gabi po sa ating lahat mga SBCN sa Pilipinas. Again, ako po si Noli. At ngayon po magkakaroon ng Zoom meeting para ipaliwanag at pag-usapan po natin, unawain natin mabuti yung mga magagandang programa ngayon, update at saka mga rewards na ibibigay sa atin ng ating admin, okay, itong buwan ng Hunyo. Okay, so bago natin simulan ang ating usapan ngayon, nais ko muna pasalamatan ang lahat ng mga nandirito ngayon sa ating Zoom meeting. So, unahin muna natin yung ating mga kasamahan mula sa ibang bansa, yung ating mga OFW members. Nandito po si si Ma'am Lot, ay si Ma'am Sharon, I think, no? At Ma'am Phoebe, na sila po ay nagtatrabaho sa Hong Kong. Pakikaway-kaway dyan. Yan, ayun. Ay, hindi nagkaway. Baka may ano. Mayroon din tayong membro naman galing Malaysia. Sa Malaysia naman siya nagtatrabaho, si Ma'am Marjorie. Hey, Ma'am. Hello po, Sir Noli. Good evening sa lahat. Yes. At of course, meron tayo from Milan, sila Ma'am Herminia Abuyabor. Milan ba sila, Ma'am? Or not sure, ha? Okay. Okay, yan yung ating mga OFW, mga member ng SBC. At of course, galing sa Mindanao, andito po sila Felma Refunte from Iligan. At meron tayo sa Surigao City, Surigao del Sur, sila Ma'am Ima Domingo. Okay. And also, we have from Pampanga, Ma'am Raquel nandito. Meron tayo sa Bulacan, si Ma'am Viviana. We have in Cavite, si Ma'am Ami. And of course, sa Luzon, in ZR. Dito si Tulot Punsalan at si Josie Medina and si Ma'am Nelly o si Maria Kaman. So maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Siguro naman hindi lingid sa inyong kaalaman mga kaibigan, mga SBNs, yung magandang balita na ibinalita sa atin ni Admin Scott noong nakaraang founders meeting. At pasensyahan niyo po, sinika po talaga maging Tagalog. Tagalog yung lingwahe para diba? So, kayo bang lahat, kung kayo po ay naka-attend doon sa Zoom meeting na yon, sino bang na ano, I'm sorry, doon sa meeting na yon, founders meeting last Wednesday. Kung kayo po naka-attend, ano po ang naramdaman po ninyo doon sa mga good news na binabanggit sa atin ng ating Admin Scott? Nakatulog ako ng channel. Nakatulog. Nakatulog. Oo, maintindihan kasi ang meeting, ang founders meeting kasi nakataon sa Pilipinas ay alauna ng madaling araw, kaya karamihan sa atin talaga naka-tune in pero Opo, kasi may pasok sa Noli noon. Alaga akong okay. baso. Sige, okay lang, at least kahit papaano naka-attend po kayo doon. So, yan po yung ating pag-uusapan ngayon, kung ano yung mga ibinabalita niya sa atin. Okay? So ngayon tayo po ay mapunta na doon sa ating vlog. Share muna natin. Okay, so yung ating vlog mga kaibigan, mga SBCians ay nakaset ngayon sa Tagalog. Sinadya kong gawing Tagalog para lubusan nating maintindihan, maunawaan yung importansya at kahalagahan noong programa na ibinabahagi sa atin ng ating admin itong buwan ng Hunyo. So ang pamagat po ng itong vlog na ito, June 24 Rewards Schedule, bagong 50 o 50 na USDT para sa mga sponsor. So sa makatuwid, itong buwan ng Hunyo, nagbibigay ng panibagong reward ang ating admin sa lahat ng mga sponsor, no? 50 USDT, no? Ibibigay itong buwan ng Hunyo. So ito yung ating himay-himayin dito sa vlog na ito. Basahin po natin ng maigi at unawain nating mabuti. Okay, so una, so makita po natin yung logo. I hope, I advise sa inyong lahat na i-copy niyo po ito and then i-paste niyo po sa inyong mga FB page, no? Facebook page, kasi napakaganda yung logo natin sa SBC. Una, bagong June sponsor reward, 50 USDT reward o 50. So paano kayo makakuha ng 50? Makakatanggap ang mga sponsor ng 50 USDT sa katapusan ng buwan, itong Hunyo, kapag mayroon silang, kayo o tayo, 10 o higit pang mga referral na nagbabayad sa kanilang KCBO sa buwan ng Hunyo. So klaro ha, kung sino daw sa atin ang mayroong 10
na referral na nagbabayad ng buwan ng Hunyo, ikaw ay makakatanggap ng 50 USDT sa buwan din sa huling araw ng buwan na ito, Hunyo. Kailangan ding panatilihing aktibo ang mga sponsor. So dapat consistent active dapat itong ating nakuha yung 50 na mga sponsor ninyo. Umaasa kaming palawakin ang reward na ito sa buwan ng Hunyo at palawakin ang mga reward. Ang reward na ito ay ipapadala sa inyong para nakarehistrong bounty address. So, ito po ay ang 50. If you have 10 na direct, you receive 50, na ito po ay matatanggap natin direkta sa ating MetaMask wallet or of course USDT kung ano nakarehistro mong bounty. Okay, pangalawa, membership SBC reward. Membership SBC reward. Okay. Ang reward na ito ay para sa mga aktibong account ng buwan ng panahon, every month. Bawat buwan ng kalendaryo na aktibo ang iyong KCBO ay matatanggap mo ang reward na ito. So sa mga active, saan mang programa ka o alinmang programa ka, SBC Lite or SBC Full, kung nakatanggap ka ng admin credit, kwalipikado ka para sa reward na ito. Admin credit. Okay? Kwalipikado ka para sa reward na ito at ibibigay ito sa iyong SBC wallet sa una ng buwan at para sa nakaraang buwan. Ang kasalukuyang reward na ito ay 1,000 SBC o 1,000 SBC. Okay. Pangatlo, naunawaan ba natin kung puro Tagalog? Hello? Ako, Sir Noli. Okay, Mas sige. maganda po Tagalog. Pangatlo, para sa mga bagong miyembro, para sa mga bagong miyembro. Okay, kasi mag-ano yung English eh. Bagong miyembro, SBC reward. Ang reward na ito ay para sa mga bagong miyembro ng SBC. Kapag aktibo na ang iyong KCBO para sa iyong unang buwan, makatanggap ka ng isang beses na bonus na 1,000 SBC sa una ng buwan. Mangyaring tandaan na ito ay isang beses na bonus. Tinatangkilik ng mga membro ng SBC Lite o Full ang benepisyong ito. Hindi ito nalalapat sa admin credit. So, ibig sabihin, ang ibibigay sa bago, they'll receive talaga ng 1,000 SBC. Pang-apat, sa mga bagong membro pa din, sa mga bagong membro, reward para sa mga sponsor. So, pang-apat, kung ikaw ay sponsor, maka-invite ka ng bagong membro, ibig sabihin, bilang sponsor, ang bagong SBC member, makatanggap ka ng isang beses na bonus na 1,000 SBC sa unang bahagi ng buwan para sa bawat isa sa inyong mga bagong referral. Walang limitasyon at kung gaano karami ng reward na sponsor na maari mong makuha. Tinatangkilik ng mga miyembro ang SBC Lite at SBB Full ang benepisyo ito, hindi ito malalapat as admin credits. So, reward, no? Paano ba ang pagkasabi nito? Walang limitasyon at kung gaano karaming mga reward ng sponsor ang maari mong makuha. So, what is anong ipahiwatig nito? Kung naka-invite ka ng 5 new member in this month, instead you receive 1,000 SBC as reward, you can receive 5,000 no? Kasi bawat walang limitasyon eh. Yun ang ibig sabihin siguro nito. Pang-5, on-time SBC reward. So, para ito doon sa mga nagbabayad ng on-time at hindi lalagpas sa mga kanilang expiration.
para sa paggawa ng inyong SBCBO o bago mag-expire, nakatanggap ka ng 1,000 SBC. Kung hindi mag-expire yung SBCBO, maaari kang magbayad ng maaga o maaari kang bayaran ng iyong pagbabayad sa araw na ito nakatakda ng pizza. Para sa shared bounty participants, dapat mong bayaran ang iyong SBCO bago sa tandang pizza ng deadline ng iyong nakabahaging bounty. Dapat panatiling aktibo ng mga miyembro ang shared bounty na 100% aktibo sa kanilang shared bounty participation o mawawalan sila ng pagkakataon para sa SBC at mawawalan ang kanilang shared bounty USDT status. So, I hope clear, no? Pagdating mo dito sa mga on-time, lahat ng mga, parang ang pinahiwatig. Siyempre, hindi ka makareceive ng shared bounty income kung ikaw po ay nagpapasjo ng inyong, So, yan na po yung latest ngayon, ha? Kung kayo po ay na-expired, hindi ho kayo makareceive ng inyong shared bounty. Panglima, pang-anim. Pang-anim, ito yung sinasabi ko kanina. Para ito dun sa mga luma. Pang-anim, patandaan nyo to, ha? Mga nagbabalik na membro ng SBC Reward bago mga nagbabalik, sinumang dating membro na ng SBCBO ay nag-expired bago ang Enero 1, 2024 ay karapat-dapat na makatanggap ng returning member SBC Reward na 2,000 SBC. My gosh, 2,000, no? Kapag ang kanilang SBCBO ay maging aktibo ng 2 buwan. So, at least in 2 months time, makareceive sila ng ganun, ha? No? Ang reward na ito ay ibibigay pagkatapos ng iyong ikalawang aktibong buwan sa una ng buwan. So after 2 months na ikaw ay nagbabayad o yung inactive, nagbabayad ng consistent, no, doon pa lang may-receive yung kanyang 2,000 SBC. Kailangang panatilihin ng mga bumabalik na miyembro ang kanilang aktibong katayuan upang matanggap ang reward na ito. Halimbawa, ang miyembrong pangalan ay Catherine ay mag-expired noong October 2023, nagbabayad si Catherine noong April 2024 at muli noong Mayo 2024, pagkatapos ay makatanggap si Kathleen ng 2,000 SBC bilang isang business na bonus kasama ng 1,000 SBC para sa buwan ng April at Mayo. So ang kabuang makatatanggap niya ay 4,000 SBC. So every month nagka-receive siya ng 1,000 is in the event every month naka-receive ng 1,000. After 2 months na consistent niya, bibigyan siya ng another 2,000, kaya all in all 4,000 SBC. Ang makukuha ang sinumang magbabalik dito po sa atin. Simula noong Enero 2024. Simula ng January 1. Record. Okay. Pang-7. SBC Gold para sa lahat ng aktibong account na aktibo. Hindi nag-expired. Ang mga miyembro ay makatanggap ng TB. What is TBD? Tutukoy na bahagi ay yung yung 1/3 I think, no? Bahagi ng SBC Gold yung GEF gold na una ng bawat buwan simula Mayo 10. Pagkatapos ng Agosto 10, maaari na ma-withdraw o ma-apply ng inyong mga pondo sa SBCBO na matured na. Tingnan ang vlog para higit pa sa mga detalye. So ito yung vlog na binabasa natin. So, in June 2024, SBC reward schedule. So nandito po lahat, no? I think, no? Kailangan na itong reward na ito, hindi nyo lang ito basta ipopost sa mga GC.
dapat ito ay nananamin natin, i-memorize po ninyo kasi ito yung kailangan ninyong masabi o maisabi ng maayos doon sa mga prospects natin. Diba? New sponsors receive 50 USDT plus 10 active referral paid in John receive 50. Diba? 50. So meaning, if kung meron kang 20, dalawang 50. Kung may ganun ang I think ganun tong nagkaka-program, ano? Kung meron kang 30 na referral, so you receive 150. No, kasi if in 10 direct unit you receive 50. Okay? SBC Lite and full or admin payment for KCBO receive 1,000 SBC. SBC Lite and full payment if the new member receive 1,000 SBC. SBC Lite and full members sa mga sponsor can receive also 1,000 SBC. SBC Lite or full payment admin SBO paid on time is receive 1,000 SBC. SBC Lite on the shared bounty paid on time receive 1,000 SBC. SBC Full Lite returning members receive 2,000 plus 2 months and another 2,000 in 2 months kaya 4,000 lahat ang ma-receive nila. At shared of they receive also for gift, no? Ito yung itong SBC Gold gift. Mari-receive din nila. So, ito po yung bagong programa na ilulunsad sa atin ang magsisimula itong buwan ng Hunyo. So dito may tagubilin, basahin lang ninyo ng mabuti. This is an one-time reward. Your account cannot expire. Payment on or before due date is required. Must be paid before your shared bounty qualification expired. Returning member since before January 4, 2024. On-time reward. Your account is required to be active all of April and May, of course. And your SBC reward are deposited to your SBC wallet. Your SBFC reward are deposited to your registered bounty wallet. SBC Gold will deposited to your custodial wallet at the first and every month starting May 1, May 10, 50 USDT will be sent to your registered bounty address. To qualify your referral, must make a USDT payment on the month. Okay, so ito po yung kabuuang programa o bagong programa at update na ibinabahagi sa atin o pinag-usapan sa atin noong nakaraang Wednesday na ito ngayon din ang ating napag-uusapan. Okay, so ganun po kaganda ang program na mayroon po sa atin ngayon. Now, ano pong masasabi ho ninyo dyan? May mga reaction po ba? Amazing. Amazing. Happy, of course. Oo. Hasing. So, dito lang intindihin niyo ring mabuti, no, kasi may mga kasamahan tayo. Alam ko under my group, no, ako nag-assess, may mga kasamahan tayo na nag-expired ng Mayo. So sayang talaga 'yon. Yung mga nagbayad ng April pero expired ng Mayo, sayang sila dahil hindi nila ma-receive yung mga rewards na pinagbabanggit na 'yon, no? Kasi kailangan consistent. So, kung babalik magbayad sila next month, so again, 'di ba? Kailangan next month only they'll receive the reward, especially the SBC Gold. Okay, so ano pang mga katanungan po ninyo? Sino hong may mga katanungan dyan? Okay, so kung wala ho kayong mga tanong, ako ho'y umaasa na sa meeting na ito at tayo po ay i-try natin yung ating mga sarili na lumabas, no, at alam nyo the advantage kapag kayo po nag-invite ng bago kasi kapag bago po ang ini-invite ninyo, no, tingnan mo yung doon sa pinaliwanag. Kung binabago ang in-invite natin ay bago, yung reward ninyo ay doble-doble. Very compensated talaga yung setup, yung you're paying nagbabayad po tayo ng ating subscription fee. Ito yung kailangan niyo maintindihan na ang pagbabayad natin ng subscription fee
At dapat nyo ipaliwanag sa mga tao na ang pagbabayad ninyo ng subscription fee ng 33 USDT ay sobrang rewards ang nare-receive natin. No? You receive 1,000 SBC at kung ikaw ay part ng shared bounty program, you receive the shared bounty. At kung ikaw meron kang direct referral, you receive direct referral income, that was 10 USDT. At kapag nakasampo ka ng direct sa loob ng buwan na to, makareceive ka ng another 50 USDT. So, ganun kadami. What if ang bago mo ay 10? You invite 10 new in the month of June. Bago, 10. So, gaano kadaming SBC reward ang marireceive mo? Diba? So, ganun ho kaganda itong programang ito. Ito ay ginawa, ito ay inilunsad para doon sa pinakamahalagang tungtungan ng programang natin, yung makamit yung 10,000 membro para magsimula na yung legal for yung first process, no, na mayroon tayo ngayong wino-work out, no. Inilunsad itong ganitong bonggang programa o mga rewards para lang ma-hit natin yung tulad ng sinasabi ko, yung pinaka-ultimong programa na mayroon tayo ngayon ay yung mabuo yung 10,000 membro active dito po sa ating community. Diba? At hindi lang din ho kayo. Kahit po yung ating mga new members, new invites, kapag naintindihan po nila to, sila din mismo, kapag sila din may mag-invite, they also receive this kind of reward. No? Kung sila din ay mag-invite, makaka-receive din sila. Diba? So, napakalinaw na very compensated yung reward na ibibigay ng ating community, bawat isa sa atin, kasama doon yung mga bago nating invites. They're asking na, oh, ganito ang binibigay ko na baka taas naman. Sobrang laki ho. Sobrang laki ang reward na ibabalik sa atin. Hindi lang basang sobrang laki. Sobrang napakalaking biyayang yon. No? Kailangang ma-internalize natin ng mabuti itong programang ito. Okay, so meron ho bang magbigay ng karagdagan? So kung wala na, marami pong salamat. Siguro na ano kayo, but itigil ko lang recording din po ngayon kayo mga katanungan, pwede na ho kayo magtanong. Again, maraming salamat po sa inyo at sana at ako po mananawagan sa ating lahat na simulan na po nating magtrabaho, lumabas at ipakita natin no, doon sa mga taong nangungutya sa atin na 'di ba, karapat-dapat tayo dito sa mga trabahong ito at karapat-dapat tayo na makatanggap sa mga reward na ibinibigay sa atin ng ating admin. Of course, maranasan natin ito kapag lahat po tayo ay magtatrabaho. Diba? Maranasan lahat natin ito kung tayo po ay magtatrabaho. Bago ko pa tapusin itong recorded na ito, na scoring idadagdag sa inyo, lahat kayo, time to think of this. Ngayon po ay Hunyo. John, kung kayo po ay ngayon pa lang pero problema na ninyo ang inyong panghahanda pagdating ng Pasko at bagong taon, ay advise ngayon pa lang Hunyo kung meron kayong sobra-sobrang pinansa dyan, no? As ano kayo, punta kayo doon sa gawin nyo rin, no, yung isa pang program natin, yung swap USDT into SBC Gold. At sasabihin ko po sa inyo kapag ginawa po natin yan, kasama na yan yung Pasko't Bagong Taon natin, safe na. I tell you, nakikita ko na yan. No? Kaya ako nung tisikap na mag-iipon. No? Kung merong halaga ako maiipon, ako po ay magdagdag mag-swap. Hindi lamang para makasave sa pagbabayad, kundi para ngayon pa lang, masisave na natin yung aking pangso at yung aking pangbagong taon. At same para po sa ating lahat. Again, maraming pong salamat. Hello, Sir Noli. Yes. Nagsabay-sabay na. Sige Ano po. ba yun?
tanong lang. Ilinawin ko lang. Yung reservation ng slot, so mawala na yun. Reservation ng slot. Oo, di ba yun ang program ng na good for 3 months, hindi ka malaglag sa slot? So hindi na siya. Tingnan mo naman ha, saan yung pagbabalik doon sa ngayon, wala na yon kasi once na wala na siya. Dahil kapag malate ka nga lang, once na malate ka, ma-expired ka doon sa pagbabayad mo, di ba? Pinag-usapan natin shared bounty at tininita ha, shared bounty. Oo. So kapag ikaw na late, na-expire, sa pagbabayad mo, next month hindi ka maka-receive ng shared bounty kasi na-late ka. Hindi ibig sabihin mawala yung sinasabi mong reservation. Iba yon. Ang pinag-usapan natin ngayon, bounty. So halimbawa, hindi ka nag-bounty ngayon, tama, just i-apply ko sa'yo yan. Halimbawa, kulang ka sa pinansya, dati kang part ng shared bounty. Pero kulang ka talaga sa pinansya, pero ayaw mo laglag, kaya nag-ano ka lang, nag-light ka. Diba? Nag-light ka ngayon, pwedeng ganon. So ibig bang sabihin, mawawalan ako doon sa shared bounty program? Hindi, kasi nagbabayad ka. Only lang wala kang ma-receive kasi light ang ginamit mo. So pagbalik mo next month, no? Sa pagbabayad in advance, hindi pa rin due date, at nagbayad ka ng full payment, you can receive again your shared bounty. Ganon. Ay, di ba? Hiwalay. Pero yun hiwalay po yun. Huwag mong idugtong yung magkahiwalay yung dalawang yun. Walang kinalaman yun doon sa sinasabi mong reservation. Yun nga lang, hindi ka na makatanggap. Paano na yung hindi ka, whole month, hindi ka nag-ano? Yun nga, kaya nga dapat maging aware tayo dito. Dapat maging aware tayo kasi yun ang makabalik ka rin pala. Oo, yan ang polisiya. Hindi, makakabalik ka naman. Bakit ba hindi? Diba? Makakabalik ka naman kung sisti ka nagbabayad. Only nga lang dahil sa kakulangan mo ng pinansya, nagdesisyon ka, nag-light ka ngayon, saka ka uli magkaroon ng next month ka uli magbabayad ng full para makasumali ka ulit sa shared bounty. Yung family wallet, Sir Noli, sa SBCG, paano ba ang proseso nun? Family wallet, ang pagkakaunawa ko. Wallet, okay. Ang pagkakaunawa ko sa family wallet, siyempre of course family, 'di ba? Buong pamilya mo. 'Di ba? Ang sistema kasi natin like in my case before, may family, no? Buong pila kami 12. Pero pagdating dun sa swap, account ko lang yung sinaswap. Dapat pati yung mga pamilya mo dapat nakaswap din siya kasi meron namang may kanya-kanyang custodial wallet, tipo ba? Parang ihiwa-hiwalay mo siya. Sa madaling salita, dapat lahat ng yon ay pwede mo siyang i-apply into swap. Nagbigyan mo rin sila. Scattered, ika nga. So, ano ba yan? I-deposit mo sa account mo lang o sa bawat isang account pa rin? Hindi, sa account nila. Family wallet? Sa account nila. Paano matawag na family wallet kung i-deposit mo rin naman sa account nila? O i-deposit mo lahat yung amount sa mo, pag binigay na yung SBC Gold, ikaw na ang mag-distribute sa kanila? Pwede, I think, mayroong sinasabi si Admin Scott sa pagkaano dyan na pwede mong i-remand, pwede i-request na ito ay para sa ganito, ito ay para sa ganyan. Sa panahon na ikaw yung mag-distribute. Pwede rin yun. Pero, ako kung ako ang masusunod, kung kung ako ang masusunod, ayoko nang pahirapan yung sistema ng pagdating ng panahon. 'Di ba? Ngayon pa lang gagawin ko na. Ang anak ko lagyan ko, isa-swap ko, ang asawa ko isa-swap ko, yung anak ko isa-swap ko. Ngayon pa lang gagawin ko na. Bakit ko papahirapan yung sarili ko? But if you want that family account or multiple account, okay lang kasi the only lang parang magbabayad ka diyan, 'di ba? May monthly ang custodial wallet eh. 'Di ba? So kung mayroon kang sapat na pangbayad aside sa yung subscription fee, mayroon kang subscription, it's up to you. Kung saan ka masaya. Yun nga ang hindi malinaw kung ano ang advantage ng family wallet na yan. No, bakit hindi malinaw? I mean, di ko maintindihan bakit hindi malinaw.
Kung mag-deposit ka rin sa bawat account nila, bakit mo pa idugtong yung mga wallet nila sa iyo? Kung nag-deposit ka naman sa mga wallet nila, o, di ba? Hindi, ikaw Kung hindi na tatanungin, matawag na tanungin nga family kita. wallet yun. I think di ko lang alam interpretation na pinag-uusapan natin dito, ang understanding pag-interpret natin. When you say family wallet, 'di ba? Kasi ang thinking kasi natin na I think in the bottom line nito ay yung kapag sinabing family wallet, kadalasan kasi tayo nagmamanage ng mga account ng pamilya natin. Sa isang pamilya, ikaw lang nagtatrabaho, minamanage mo lang. Kaya tawag yung family wallet. 'Di ba? So, it's up to you to decide kung anong gusto mo, kung ano mo ba yan? Isa mo lang sa iyo yun. That's a family wallet na sinasabi. Pagdating ng ma-mature, ikaw na magspasya, ikaw na mag-command ko. Mag-transfer ako doon sa ganito, sa ganyan, sa ganyan. Di ba sinasabi ni Admin Scott yun? Na pwede yun pag tayo na matured na. Sinabi ko lang kung ako umintindi sa the family account na sinasabi, ngayon pa lang ayoko nang pahirapan yung sarili ko. Ayoko rin pahirapan yung system na ngayon pa lang. Opo, tama po yan, Sir Noli. Kung baga, bawat account, meron silang sarili-sariling MetaMask wallet. Not only that, Kasi, yes, of course, kasi may custodial wallet na lahat eh. May opo, kanya-kanya kasi custodial wallet. po ang advantage po diyan, halimbawa malayo ako, let's say ako OFW ako tapos nandyan sila sa Pilipinas. How can I pay them some let's say kailangan nila ng itong yung coins. So dapat magkaroon sila ng sariling wallet dahil sila ang magpe-pay at iba naman dito. So Yeah, yes, in yun a po long ang run, yes. advantage. Oo. In a long Opo. run. So yun po ang magandang advance. Dapat pala, kailangan ay turuan natin sila kung paano gumamit ng Trust Wallet or any kind of MetaMask wallet. or any Meta Opo. wallet. Yes. Darating talaga yung panahon. Alam niyo po, darating yung panahon na yung ating mga ina-assist na mga kamag-anak, kapatid, anak, tatay, nanay, magulang, o kung sino man yan. Darating yung panahon na sila dapat ay matutong magbukas ng kanilang mga account. Huwag ipaasa sa inyo. Tama. Opo. Okay? Okay. So, may mga Kay nandito ba? naama jud kabalo sir. Nya saon man na. Ano po? Kanang di jud kabalo. Okay, may problema sa Dejud Kabalo, no? Kay tudluan man nato. So, kailangan lang gusod nga, kung sino yung hindi marunong, kailangan ding magtanong. Kasi pag hindi magtanong, yun ang malaking problema. Di na nga marunong, di pa nagtatanong. Pangalawa, pangalawa ha, I think the questions of hindi marunong, hindi na siya magiging parang napaka-irrelevant in a way because here in the Philippines, we have already 3 or 4 technical leaders. Pero di ba yung sabi ni, sorry sabi ni admin na alisin na yung MetaMask na yan pag normal na ang takbo ng custodian. Hopefully, looking Kasi may forward, sariling yes. blockchain na tayo. Yes. So, why use pa ng MetaMask na yan nga? Siguro sa Nung kayo nasa pa lang PCBO po, naman nila. madam. Alisin na lang ng MetaMask na yan. Tingnan mo minsan ako hindi makapag Yun nga kasi ang walang Twitter ni admin dyan eh. rating. Okay, so let it be. Hintayin natin kailan mangyayari yan. For the meantime na wala pa, so wala tayong choice kundi use MetaMask or Trust Wallet. Opo. Maghintay lang po kasi ang alam ko diyan talaga kahit anong halimbawa may nagkaroon sila meron kasing nagkakaroon ng new project, gumagawa sila ng sariling wallet. So siguro sa SBC magkakaroon din tayo niyan. Kasi ang MetaMask is pang public eh. So kailangan siguro darating tayo diyan na magkakaroon tayo ng sariling wallet talaga ng SBC. Yeah. Oo. Hintayin natin. Okay. Okay. Oo na lang. Okay. Oo na So, lang, may sir. mga kasamahan ba tayo dito ngayon na hindi pa nakapag-swap? Ako, sir. Hindi pa. Ako, hindi. Sir, ako, Nag-swap sir, na ako wala Sir pa. Noli, pero I'm not sure kung Okay, so nandun na yung since naka-record ulit tayo, so okay, ang susunod nating gawin ngayon ay kung yung paano yung proseso ng pag-swap para doon sa mga hindi pa marunong. Paano yung proseso, yun ang i-discuss ulit natin ngayon ha. Yung process, ang proseso kung paano mag-swap. At of course, kasama na doon kung paano nyo makikita at malaman yung inyong custodial wallet. Okay, so
Now, Okay. excuse me. Bago ko muna gawin yan, ang tanong ko na muna, you can answer to the chat area ng kung sino yung hindi pa makapag-swap na yun, hindi pa marunong, yun lang yung mag-comment doon sa swap. I'm sorry, doon sa chat. Para malaman ko kung ilan dito yung hindi pa nagsaswap. Although, Ma'am Viviana, hindi pa. Si Felma, hindi pa. Sino pa? Ako sir, hindi po. Kaya nga, Sir, Ma'am ako sir. Viviana, si Felma, si Ako sir, Ima, wala. sino pa? Okay, tatlo. So, pakinggan itong mabuti yung prosesong ito ha. Yun ang aking i-discuss uli ngayon. Kung paano tayo magsa-swap. Proseso. Okay. So, wait lang ha. I-ready ko lang yung. Ang gawin po natin, log in kayo sa inyong KCBO. Walang muna ha. Okay. Log in po tayo sa ating KCBO. Okay. Tika lang muna. Log in lang din ako. Talaga literal na log in. Okay, so ito po yung KCBO natin ha, para doon sa mga hindi pa talaga. Okay. So, Yes, sir. ang gagawin nyo po, pakinggan yung mabuti ha, kasi I'm hoping na after this explanation, makakapag-swap na din po kayo. Okay, dito po sa loob ng KCBO natin, ito po yung nakikita niyo sa chart. Makikita niyo na active, di ba? Active yung ating status ng ating SBC Gold. Ayan Opo. po, naka-open. So, yan po yung price ng SBC ngayon, 0.0109. Okay. So, paano po ba yung proseso? Una, dapat alam po ninyo ang inyong custodial wallet. Alam po ninyo. So, saan nyo po makikita? Ito po ay nasa inyong dashboard. Ito yung dashboard. Scroll down po ninyo. Dito po sa pangalawang box, ito nakikita nyo po, your SBC wallet. Diba? Kapag nag-open kayo ng KCBO po ninyo, sa dashboard, hanapin yung your SBCG wallet. Yung mahabang yan po ang inyong custodial wallet. Pero, mga kaibigan, bawat isa sa atin may kanya-kanyang custodial wallet. Okay. So, ang gagawin nyo po, i-click nyo lang ito. So, pag na-click na yan, kayo po ay dadalhin automatically. Ito na yung ating custodial wallet. Yan po yan. Sura. So, kung ano yung kiniklik mo na wallet address doon sa labas, sa KCBO, yan din ang magiging wallet address mo dito sa loob ng inyong custodial. So kung ikaw ay hindi pa nag-swap at hindi ka nag-pre-buy pero active ka, since April at May, June, active ka, naka-receive ka ng gift, so makikita po dito ang inyong ang gift, yung 5, yun yung 5, ito po ay gift po ito. Makikita dyan sa record. So kung napapansin nyo po, marami pa akong record dyan. Ito ay record ko na nung ako po ay nagkaroon ng gift, nung ako po ay sumali sa pre-buy, at nung ako po ay nag-swap. So ito na lahat, itong mga record na yan, pinagsasama na. Okay, so dito po sa tokens holding, just click this arrow, makikita nyo po yun yung inyong laman. So SBC na, no? Yung dating USDT, informed into SBC Gold na. Ito na siya, so makikita po. Okay, now, paano nga ba mag-swap? Una ninyong gawin, dapat tandaan nyo itong word overview. Hanapin nyo po. Una nyo pong gawin, kailangan ang BNB ninyo ay may laman. Kailangan po ang BNB po ninyo ay may laman. At least minimum of 200 piso to 500 piso. 0.01, 0.01 or 0.02, maganda po na yun ang magiging laman dyan kasi yun ay gagamitin pang gas fee kapag mag-swap po tayo. Okay. Now, ngayon, paano po maglagay dyan? Ang inyo pong gagawin,
balik tayo, itong inyong address, ito po, itong address sa taas. I-copy nyo po ito at punta ho kayo sa MetaMask po ninyo. MetaMask, no? Go to sa BNB. So kung ilan yung BNB ninyo dyan, ako, 0.551 na lang, maliit na lang. So let's say ito yung MetaMask wallet ninyo, i-click nyo po yung send, and then i-copy po ninyo dito yung inyong custodial wallet address. Ayan po yun. And then maglagay kayo dyan kung 0.01 hanggat maaari. Pero dapat mayroon kayong medyo 0.03 na BNB ha sa inyong MetaMask. So pwede kayo mag-transfer ng 0.01 sa inyong custodial wallet. Then isi-send nyo na, in-next nyo na. So pag nagawa nyo na po yan, makikita nyo po din sa inyong custodial wallet, magkakalaman na po siya. Magkakalaman na po siya. Pangalawa, ang next na gagawin po ninyo ay kayo po ay mag-send ng USDT sa inyong custodial wallet. Minimum of 10 USDT. So ang gagawin natin, maubos ang USDT ko dito. Okay. ang gagawin natin, ito pa ring address na to, i-copy nyo pa rin yan, and go to your MetaMask. Go to your MetaMask. Okay. Go to your MetaMask. Sana nga malapit na dito, Sir Noli, pupuntahan ko sa kanila. Okay. Go to your MetaMask, mga kaibigan, since ang sunod i-transfer ay USDT. So see to it, ang inyong MetaMask dapat may laman na USDT, minimum of 10. So click USDT ninyo. So mayroon akong 17. I-send nyo lang yan. Click nyo send at i-copy nyo po dito yung inyong yung custodial wallet. At kung ilan ang ipapadala nyo, 10. I-type nyo 10 dyan and then i-send ninyo. So next, send. So ang mangyari po dyan, kung nakasend na, again, papasok po yan dito sa inyong custodial wallet. Hindi nyo makita dito yung USDT dito ha. Makikita nyo dito sa history dito banda. Yan, yung mga transaction hash na yan. Makikita nyo po. Yung katulad nito, yan USDT itong mga ito. Yan, transfer of USDT. So dito nyo po makikita. So kung nagawa nyo na po ito, meaning ang inyong custodial wallet ay mayroon ng laman ng BNB at may laman na ng USDT minimum, ang mangyari po dyan, automatically, babalik kayo sa inyong KCBO. Pagbalik nyo po dyan, punta kayo dito sa agent, nasundan ho ba? Agent, i-click nyo, I'm sorry, new exchange, not agent. New exchange, i-click nyo po, then click SBC Gold Swap. Then, automatic mag-a-appear po dito. Nasaan na siya? Wait lang natin. As long as, again, kapag ka may laman ang inyong custodial wallet ng USDT at saka ng BNB. So, in my case, mayroon akong BNB. Ayan po, laman Pero ang USDT ko ay wala na kasi lahat po ay na-swap ko na. So, dito makikita mo sa record, na-compound na lahat, na-estimate na yun po. So now, kung kayo po ay hindi pa nakapag-swap pero may laman na yun ng inyong custodial wallet, kung 10, ang gagawin nyo lang, may BNB na at saka mayroon ng USDT, ang gagawin nyo lang, ilagay nyo lang dito sa amount, sa USDT ilagay nyo lang dito, i-type nyo lang yung 10, 20, o 30 na pwede nyo gawin. Pag nilagay nyo po yung 10 dyan, hintayin nyo po na itong mga bakanting ito ay magkaroon ng mga numbers, computed. Tapos, itong swap na naka-blue, magha-highlight pa to na blue na to. So, kapag nag-highlight blue na siya, yung swap, i-click nyo na lang yung swap. Diba? And okay, that means kayo po ay nag-part na ng swap program. Ganun lang ho kadali ang pagsaswap. Sir Noli,
dalawang beses kong ginawa kahapon. Ang problema, nandun pa rin yung available na USDT ko sa pagka-chinek ko dito sa swap sa loob ng swapping. Kasi ma'am, wag nyo tong, kailangan talaga lahat ito mapupunuan itong mga nakasulat na to sa bago nyo i-click eh. Opo, what I mean is, nangyari na po yun hanggang sa na-click ko yung swap. Ang problema, bakit nakikita ko pa yung USDT ko doon na available? I-refresh nyo lang po, i-refresh nyo lang. I-refresh, ibig sabihin hindi pa na ano yan dito sa estimated, pero i-refresh nyo lang po yun. Sa refresh? Refresh, dashboard, refresh, dashboard, tapos nyo exchange. Pero nakalagay dito, pending. So hintayin nyo lang po, nakapending pa. Kung talaga may nakalagay pa, hintayin nyo lang po. Ay, ang tagal nung isang araw ko pa ginawa. No, hintayin nyo lang ma'am. So, pag halimbawa po na iswap na siya, saan na makikita yung amount ng SBC Gold natin? Dito po ma'am sa estimated SBC Gold, dito po magsama-sama na lahat. Nakita nyo? Opo. Ngayon, pagka na-swap na siya, di magbabak na tayo sa dashboard natin. Opo. Sa custodial wallet ba natin makikita? Makikita pa rin sa custodial wallet ma'am, yung estimated. Ayun dito po So yung pagka lahat. na-swap Ayun, na, dyan na makikita yung wallet na, kung yung na-swap na Kabuuan. SBC Oo, kabuuan yung na. kabuuan na. At Hindi makikita ba yung agad-agad, mga mga next day makikita pa? din yung mga record, mga hacks. Ayan po. So Dyan hintayin nyo po sa pag nakapending ma'am, kasi sa dami ba na nag-swap, hintayin nyo lang po. May bagong crypto ngayon sa Noli dyan. Hindi Hindi. lang yung boom. Hindi yan bagong crypto ma'am. Mostly nagbibigay ng mga airdrop yung timing. Binance Charity. So may mga Kala ko airdrop. nga ni research ko sa Chrome. Andun nga talaga, Binance Charity. Oo, mga yan, mga airdrop na ibinibigay nila. Okay. So, okay na ba? Okay po, i-review ko ulit po yung Record. sa akin. Okay, now titingnan po natin. I don't know, hopefully mabilis. Ate Ima Domingo kasi naka-record tayo. Mabilis ha. Ate Ima Domingo, nasaan ka? Sir, Okay, nandito ikaw po. na. Okay, mag-share screen ka. Sige po, Kasi sige ikaw po. ngayon mag-swap para makikita nila. Sige, sir. Mabilis tayo ma'am ha kasi naka-record po. Opo. Open nyo muna yung camera ninyo ma'am. Hindi ho kayo makakapag-share, para ma-command kayo. Yan, sir. Ito. Mag-share screen ako. Share. Screen. Share na, sir? Yes. Ang tika mo na, yung USDT mo na sa custodial wallet mo na, di ba? Custodial. Tignan ko muna, sir. Nailagay na doon. Tapos ang custodial wallet mo, may laman na ba na BNB? Okay, Mayroon, sige. sir, mayroon. Okay, go ahead. Log in ka sa KCBO mo. Login ako sa KCBO. First, login KCBO. KCBO ko. Ito. KCBO. Login. Open. Continue. Okay, makinig ka Punta sa instruction ko ha. Makinig ka. Hanapin mo ang iyong wallet address, custodial wallet address. Opo, sir. Nandito sa second box, yellow box, sa second part. I-click ko, sir. Click. Yes, okay. Ayan na Basahin niyo po. Click. Okay.
Then, nasaan yung ano, sir? Saan ko Ibaba nyo po. Masyadong mataas. Sa taas pala. ibaba? Sa taas pa. Pataas? Pataas pa. No. No. Ipataas pa po. Huwag kayong Scroll bumaba. down niyo po. Scroll down. Scroll down nyo para doon sa Ah, taas. ang USDT ang hahanapin ko. Ito, Ayan custod. Ayan. Ibaba. So mayroon kang point 0.009. Di ko alam kung sasya siya. Magkano lang BNB yan. balance. Tingin ko hindi siya kaya. Hindi siya kaya. Pwede ba Sige, Okay. ako, here? Sige. Sir Noli ang mag-share. Meron akong laman sa Wait lang ma'am ha, tapusin natin to. Okay, ibaba mo ng konti to. Ibaba niyo po ng konti. Okay, sige pa. Okay, i-copy mo yung custodial wallet mo, yung 768 Ilong yan press. dolo. Ilog press ko, sir. Yung dolo, yung box na nakapatong, sige. Copy. Yung box lang. Okay na, Ito? nag-copy na. Pareha lang yun. Okay, copy. Now go to yung MetaMask. Balik ako sa MetaMask. MetaMask. Ay, wala akong MetaMask. Hindi, i-click mo yung bilog sa gitna. Punta kayo sa MetaMask mo. MetaMask. Finger mo. Quickly. Next, after dito, Ma'am Marjorie, kayo na po mag-share screen ha. Opo. Anong gawin natin sa Binance Charity? Na-open na po. Na-open na, sir. Yung ano ko. Okay, so meron kang 31 pesos, 31 lang din, mababa Kulang pa. Ano bang, mababa lang masyado. Sa downline ko, sir, mayroon Sige, kuhanap ka doon. Kayo ng sa account. sa account to. Sige. Ito. Okay, dyan. Pwede. 900. I-click mo yung BNB. I-click yung BNB. Okay. 955 Hanapin mo yung send. Send. Okay. Send. Ilong press ko yan sa may to, sa search. Ito yung custodial ko. Yes. Paste. Okay. Hala, iba, sir. Yeah, Yun ba? Oo. Ah. Okay, next. Click. Next. Okay, so i-type mo 0.02. 0.02. Magkano laman? Magkano laman diyan? 700. Hindi. Ay. Okay, wait. Another 0.0 tapos isa pang 0 din to. Baka isa pang 0. 78 pesos. Okay, yun to gawin mong 1. Ayaw ba iris Ay, sobraan. 1. 39 pesos ang sir, BNB. Mababa masyado. Hindi 1 pala. Gawin mo siyang 5 pala. Sorry, hindi pa. 5. 197. Gawin mong 6. 6. 0.006 BNB. Okay, good. Next. 236. Sige na, next. Click. Next. Kay Francis Joseph BNB. Hiniram ko. Send, sir. Okay. Send. Hala. You need 0. Ang taas ng gaspe. 0.3. Ang taas ng gaspe. Sir? Ang taas ng gaspe. Taas ngayon? Ay, 0.3 Maubos Oo. yung ano mo. Oo.
Okay. Na Okay apa? mo na masyadong mataas ang gas fee. Hindi mo na ngayon, sir. Oo, mataas. Ikaw, bahala ka kung gusto mo ubusin yan. 0.3 oh. Oh, bukas na lang, bukas. O sige, balik Oh, ka doon sa KCBO mo. Tingnan natin. Di natin maano. Ang taas eh. balik ako sa KCBO. Ito, Yan ang problema doon KCBO. kapag mag-ano kayo, mataas. I don't know kung bakit mataas ang gas fee. No? Sa KCBO po. Sa KCBO kayo magpunta. KCBO. Mr. Mas. Saan ang KCBO ko? KCBO. Pinutin niyo po sa baba. Yan. Then, ano. Ang taas ng gas Balik sa fee. KCBO. Balik Tingnan sa natin kung KCBO. kaya ba. Kung kayang ano. Kasi may laman na naman ah. Plug in. Parang di kaya yata sa akin ng ano, BNB ko 3 point Di, something lang punta ako meron. sa custodial, sir. Punta ako sa custodial No, uli. hindi po. Hindi po. Hanapin niyo po yung exchange. Ay, sa 3 lines. Ano ito? 3 lines. New, Yung new exchange. exchange. SBC Gold Exchange. Swap. SBC Gold Swap. I-click. Pending. Okay. So ano nakalagay diyan? Wait lang. Right. Nakaswap na kayo pala eh. Nakaswap na kayo, te. May ang naiwan na lang yun. 5 USDT oh. Wala sa mag-swap, sir. Nakaswap na kayo nung una, di ba? Ay, oo, ito primero. O, ayan oh. Tingnan mo SBC mo na ayan na oh. Na-compound na oh. Hain, sir. Estimated SBCG. Basahin mo. Sa pinakababa. Estimated si SBCG. Okay, sige. Itaas mo pa. Ibaba mo. Ano mo pa. 34, 45.8. Okay, ibalik mo, ibalik ka sa taas, bumalik ka sa taas. Sa taas. Oh. 1 SBG. 1 SBCG. So wala po. O, kailangan ang minimum of 10 yung USDT. Pero nakapag-swap ka na eh. Okay. Iba naman. Nakapag-swap ka na pala, kala ko hindi eh. Iba naman, iba. Ay, off ko na ito, sir. Ibalik ko na Sige. sa ano. Sige. Okay, sino makipag-share screen again? Ako po. Go ahead. Thank you, sir. Kawahalan ng gas fee. Ang taas. Ang Saan taas ba? ng Paano gas ba? fee nila. Hindi natapos ang sa akin kasi mahal ang taas ang BNB 0.3. Hindi, Ate Ima, nakapag-swap na kayo. Gusto nyo ulit, pangalawa siguro ang ibig nyo sabihin. Ay, oo. Pagbababa na, sir. Anong pagbababa? Dapat yung BNB. Hindi pagbababa ang BNB. Hindi ko alam. Ayusin nyo po yung paano kayo magpagsaano kasi mataas ang gas fee. Opo, sir. Okay, sige, go ahead. Actually, nandito na po ako sa sa exchange, Okay. sa swapping. So meron akong available nung ito nga po tinatanong ko. Hindi ko alam kung gawin nating mag-swap. Meron Kakaroon kayong pa 10 eh. Opo. So So i-type may yung 10. available ako na so ilagay ko ang 10. Oh. And then hintayin mo lang na magkaroon ng itong mga dyan sa baba. At ng tatlong ito. May magkalaman. Kailangan pa i-loading. I-refresh. Ano nyo po.
1, 2, 3, 5, 6. 6 boxes. 6 I-type boxes. niyo po yung 10 amount. So, hintayin nyo lang na ito yung naka-highlight yung blood. So, magkakalaman itong mga ito, mga box sa puti. So pag makompleto na po yan, saka yan, di ba? May mga sulat na itong minimum receive, price impact, fees, estimated gas fee, yan. Kung magkakalaman na po ito, di ba? Yung estimated yan, naman na yan, tapos itong naka-blue, maging highlight blue siya, swap. So sa kanya siya pwedeng i-click yung swap. So okay, habang naghintay tayo, gusto kong bumalik doon sa sa dashboard. Gusto kong pumunta doon sa custodial wallet. May gusto ko lang pong linawin doon. Sige. So, ito yung naging transaction ko. Nandito na yung 10 na binili ko nung isang araw. Dinala ko nung isang araw. So, asa na ba yung dapat i-check dito? Yung sabi mo kanina. Yung Ito ba arrow, yun? holding, yes. Yung arrow, click mo. So, Arrow. nakasok Ayan. pa ba? Ayan. Nakasok ba ako? Hindi. Hindi pa, meron ka pang 10, meron ka pang ang ano diyan eh. So, ibig sabihin, Ayan. hindi na swap yung ginawa ko nung isang araw. I don't know. Hindi siguro kasi nandun pa eh. So, ibig sabihin, nandito siya. So, babalik ako doon. Okay. Balik ako doon sa swap. Bakit kayo hindi nag-swap? 3 beses ko yata ginawa yun. No, ma'am, ginawa mo yun pag hindi na kumpleto yung mga nakasulat doon, hindi talaga siya papasok. Hintayin niyo po. Medyo mabagal yung diyan ang prosesong medyo mabagal yan kasi kailangan mo talaga hintayin na masulatan lahat yung mga box na yan. Itong trade tolerance, pwede bang i-adjust sa 1 or 2? Ganyan na siya, ma'am. Huwag mo siyang adjust. Yan na siya. Ako. Hello. Tulog na yata. Oh, so yan, mabagal ito. Depende po sa signal talaga yan. So ang gagawin nyo lang po, basta't makumpleto po siya dyan ha. Pag nakumpletong sulat yan, yung minimum receive, yung price impact, yung price estimated yan. Pag napuno na po yan, pag nagkalaman na ho siya, and then yung itong color ng swap ay naging highlight blue, highlight siya. So, doon mo siya pwedeng i-click and then may nakalagay dun sa taas naka-process, i-okay mo lang. Okay, so ngayon, pagka na-swap na siya, babalik ako doon sa custodial wallet ko. Doon ko i-check kung pumasok na. Yan po mismo, ma'am. Papasok na lahat yan dyan. Dito sa estimated o dyan na mag-upper dyan. Kung anong record dito, doon sa doon sa custodial, parehas lang. Okay. Okay, so medyo matagal ito, ma'am, ha? Matagal. Hintay-hintayin nyo lang po yung ganung process. Apo, ganun lang po. Sige, okay. Okay. Gawin ko na lang po pag siguro mamaya. Sige. Opo. Okay, so at least at least lahat 16 marunong na tayo doon sa swap program. So mga kaibigan, dito natin tapusin yung ating recording and then standby lang kayo kung may mga tanungan kayo. So again, this is Noli. Maraming salamat po at tulad ng sinasabi ko, compensated lahat tayo ngayon in the month of June. Marami pa tayong magandang reward at kaya go out and get more USDT.